Hi! Listen, let's be honest here. The ranking season is one of the most stressful moments in being a teacher simply because umpisa pa lang sa pag-collect ng documents at pagpasa ng documents sa screening committee sa school up to the English proficiency test, sobrang dami-dami natin ginagawa at sobrang dami ng lugar na pinupuntahan natin every single time. Unfortunately, most of us actually don't have 70 points for you to become an R2A. That is why you don't have an opportunity to have a substitute or permanent position here in DepEd. Kaya, kung gusto mo malaman kung bakit karamihan sa atin ay hindi umaabot sa 70 points at bakit karamihan sa mga teacher applicants ay bumabagsak during the DepEd ranking, then keep on watching. Damn. I like me better when I'm with you. What's up guys, this is Trinil and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, we're gonna discuss the top 12 reasons kung bakit bumabagsak ang teacher applicants during the DepEd ranking season. More or less, 1,000 teacher applicants try their luck in order for them to become a teacher 1 here in DepEd or for them to have an opportunity to have substitute or permanent positions here in DepEd. Pero gaya ng board exam, very small lang din ang percentage ng nagiging R2A or yung teacher applicants natin na nagkakaroon ng 70 points above para magkaroon ng chance makapasok sa DepEd compared to the actual number of applicants na talagang nag-apply para maging teacher 1 here in DepEd. Pag nagparang ka, you will notice that there's teacher applicants from all sorts of ages. Umpisa sa 20 years old up to 40 years old, nag-a-apply pa rin sa DepEd para maging teacher 1. Which is why the ranking season is very nerve-wracking kasi dito mo malalaman na marami pa rin teacher applicants ang nagtatry pa rin ng luck nila para maging teacher 1. Nung ako yung nagpaparank, way back 2017, I was 20 years old at that time. Marami na akong nakitang teacher applicants na nasa 30s na, nasa 40s, tapos yung iba meron pang baby na dala, tapos yung iba meron pang mga anak na dala during the interview season. But unfortunately, karamihan sa mga teacher applicants natin ay hindi nagkakaroon ng chansang ma-meet yung 70 points and that is why bumabagsak sila sa ranking. And ako bilang tao at isang teacher, I don't want that to happen to you guys kasi ako din, nalaman ko na din yung paghihirap during the ranking season and a lot of you guys actually wait na magkaroon ng magandang result yung paghihirap na yan. That is why I made a video para sa inyo guys. So here are the 12 reasons kung bakit maraming bumabagsak sa ranking. Pero bago mo na yon, don't forget to hit the subscribe button down there at i-hit din ang notification bell para maging updated kayo sa lahat ng mga bagong videos ko every single week. The first reason kung bakit bumabagsak ang mga applicants during the ranking season is that teaching is not your passion. Paglabag kasi sa kalooban mo ang pagtuturo or hindi mo talaga gusto magturo, then lahat ng gagawin mo during the ranking season will not be in your favor. Dahil ayaw mo nga magturo. Kaya, pag nagparang ka at nalaman nyo ng universe na ayaw mo magturo, then hindi ibibigay sa iyo ng universe ang pagkakaroon ng chansang maging teacher 1 dito sa DepEd. Which is why, kailangan tanggapin mo muna sa sarili mo na kapag nakapasok ka sa DepEd or kapag nakapagparang ka, dapat ini-embrace mo na ang teaching profession. Ang tendency kasi kapag labag sa kalooban mo ang pagtuturo, you will produce poor quality of education and pupils here in the Philippines don't deserve that. The second reason kung bakit bumabagsak ang mga teacher applicants during the ranking season is the lack of focus. Alam ko naman na karamihan sa inyo ay nagtatrabaho and at the same time nagpaparank dito sa DepEd. Kaya lang, you should know your priorities. Kung gusto mo talagang makapasok sa DepEd, then you will find a way kung paano ba tayo magkakaroon ng chansang gumawa ng requirements, gumawa ng instructional materials, mag-prepare sa interview. Lahat ng yon ay magagawan mo ng paraan kung ipaprioritize mo talaga ang pagkakaroon ng chansang maging teacher 1 dito sa DepEd. At syempre, hindi mo yun kayang mag-isa. Dapat lahat ng mga family members, yung mga kamag-anak mo, kaibigan mo, dapat alam din nila na gusto mo talaga makapasok sa DepEd and they should cooperate with you. Kaya yung may mga jowa dyan, sabihan nyo na yung mga jowa nyo na mahahati ang oras nyo sa kanila kasi nagpe-prepare ka nga para makapasok dito sa DepEd. Pero kung ayaw pa rin talaga pumayag na mahahati yung oras, hiwalayan mo yan, aba, kaloka. Tandaan mo na ang mabuting jowa naiintindihan ng lahat ng pangarap mo sa buhay. Baktang to. Gigil mo ko. Gigil mo ko. Talaga kaya to, hindi ko talaga kaya. Oh my gosh, friend, ano nangyari sa'yo? Iniwan nga ako ng jowa ko, friend, diba? Nagpaparank nga ako. Ha? Anong jowa pinagsasabi mo? Wala ka naman jowa. Ay, oo nga pala, wala nga pala akong jowa. Tara na! The third reason kung bakit bumabagsak ang teacher applicants dito sa ranking is lack of update. Pag sinabing lack of update, ito yung mga moments na hindi mo alam pala na
Ngayon na pala yung demonstration teaching, ngayon na yung interview, ngayon na yung EPT. So, nami-miss mo yung opportunity makapag-demonstration teaching at yung mga iba pang mga process para magparang. Nasasayang yung oras, nasasayang yung panahon, at nasasayang yung opportunity binigay sa'yo ng Diyos para maging teacher 1 ka dito sa DepEd. Tandaan mo, dahil ikaw ay aplikante, hindi lalapit sa'yo ang grasya. Kaya gagawa ka ng paraan para maging updated lagi sa lahat ng mga bagay na mangyayari during the ranking season. Kaya you should know all the memorandums ng lahat ng activities during the ranking season para maging prepared ka at maging handa ka kung saan ang mga place, yung mga venues na pupunta ka during the ranking season, at kung kailan ka dapat mag-demo, kung kailan ka mag-i-interview, dapat lahat ng yun ay alam mo. Kung meron namang Facebook page ang inyong division, then posibleng na i-upload na nila ang lahat ng memorandums na kailangan mo malaman during the ranking season. Kung wala namang Facebook page ang inyong division, then you can ask the school head doon sa school na in-applyan mo kasi sila din mismo ang nakakaalam kung kailan ang mga dates at venues ng lahat ng activities during the ranking season. Huwag kayong mahihiya. Huwag mahihiyang magtanong kung may memo na ito. The fourth reason kung bakit bumabagsak ang mga teacher applicants during the ranking season is they pass incomplete documents. Karamihan kasi sa mga teacher applicants na nakakausap ko, kulang talaga ang sinasubmit na documents once na nag-apply na sila for teacher 1. Ewan ko ba, kasi karamihan sa mga teacher applicants na nakakausap ko, minsan wala pang ang PRC certificates, kailangan pa daw magpa-renew or bagong pasa lang. Tapos yung iba naman wala namang specialized training na certificates, gusto palaging to follow. Eh paano kung ayaw nang magpa-to follow ng screening committee mo? And then anong mangyayari sa'yo? Kaya ikaw na aplikante pa lang, you should create a good impression doon sa screening committee na pupuntahan mo kasi dapat lahat ng naisabit mong documents ay kumpleto na. Pagkaramihan sa documents mo ay to follow, puro to follow, yung points mo din sa ranking to follow din. Next year mo na makukuha. Ganon, nakakaloka. Kaya months bago mag-start ang ranking season at nagpaplano ka ng magpa-rank, dapat lahat ng documents na na-mention sa DepEd lahat ng requirements na na-mention sa DepEd Order 7 Series of 2015 ay na-compile mo na in one place para hindi ka na mahirapan na maghanap ng mga documents mo during the ranking season. And then lahat ng mga documents mo na kailangang i-renew or kailangang palitan, dapat na bago mo na yun at na-i-update mo na. Kasi mahirap na naman mag-update at magpa-renew ng mga requirements during the ranking season na. Kasi karamihan naman sa inyo, ayaw naman pumunta sa mga schools, ayaw naman pumunta sa division para magpasa ulit ang mga documents, nahihiya kayo. So dapat, kung ayaw nyo mangyari sa inyo yun, edi umpisa pa lang, dapat kompleto na lahat ng documents na isasubmit nyo. Uy, friend, ikaw na lang kaya unang kumatok doon sa division office. Nahiya ako magpasa ulit ng mga documents ko. Hala, ako na kaya yung kumatok kanina, diba? Nakakaloka kasi naiwan natin yung mga documents kanina sa bahay. Oo nga, ikaw kasi nalimutan ko kasi mag-submit ng documents nung dati. Kaloka kaya. Alam mo, may amnesia ako. Sino ka? Sino ako? Asan ako? Bakit ba ako? Kapalit-palit ba ako? Then why? The fifth reason kung bakit bumabagsak ang mga teacher applicants during the ranking season is either they have a negative mindset or they are overconfident. If a person kasi has a negative mindset, then lahat ng activities na gagawin mo during the ranking season will be negative also. If you expect yourself to fail, then you will fail. Kasi narinig ng universe na gusto mo mag-fail, then ibibigay niya sa iyo kung ano gusto mo. Mag-fail ka talaga. Lahat ng activities na gagawin mo during the ranking season, possible na mag-fail lahat. Pangit din kapag masyadong confident sa sarili kasi kapag aplikante pa lang tapos mayabang na, how much more kapag nakapasok ka na? And we don't want that, di ba? We need teachers kasi na very humble of their knowledge kasi kapag nakapasok ka na sa DepEd, it's not gonna be about you. It's gonna be all about the learners, the pupils na itatouch mo at mag-share ka ng knowledge sa kanila. Sabi nga ni Kendrick Lamar, sit down, be humble. Oh. The sixth reason kung bakit hindi pumapasa ang mga teacher applicants is because of their poor lesson planning. Gaya nga nasabi ko sa previous videos ko, the lesson plan is the Bible of the teachers. Kung ikaw mismo na teacher applicant, hindi mo pa master or hindi mo pa nga kabisado ang format ng lesson plan, sa tingin mo, makakapag-deliver ka ba ng quality education sa mga magiging learners mo? Probably not.
Pag nakapasok ka kasi sa DepEd, meron kaming iba't ibang tawag sa mga teachers. Merong beginning teachers, proficient teachers, highly proficient teachers, at distinguished teachers. Lahat kasi ng teachers 1 to 3 ay tinatawag namin proficient teachers because we are a master of lesson planning and we are also a master of the content and the subject learning areas. Ibig sabihin, kabisado na namin dapat ang pasikot-sikot sa pagsulat ng lesson plan at kabisado na namin kung paano magturo ng mga subjects na ituturo namin sa lahat ng mga batang meron kami. Kaya ikaw na teacher applicant, kung alam mo naman sa sarili mo na hindi ka pa marunong gumawa ng lesson plan at hindi mo pa kabisado ang mga lesson planning na yan, hindi mo pa alam kung anong pagkasunod-sunod, kung hindi mo alam kung sino ang kasunod ng objective, sino ang kasunod ng procedure, sa tingin mo makakapag-produce ka ng quality education. Kaya ikaw na teacher applicant pa lang, you should be able to memorize, you should be able to familiarize yourself with the lesson plan formats out there. Umpisa doon sa old format, doon sa daily lesson plan na tinatawag namin, doon sa 4E's lesson plan, doon sa 5E's lesson plan, doon sa 7E's lesson plan. Dapat lahat ng yun ay medyo may idea ka na or dapat kabisado mo na siya bago ka sumalang sa DepEd ranking. Isa dito sa problema tungkol sa lesson plan during the demonstration teaching, kapag nagpaparang, yung ibang aplikante, kabisado ang lesson plan word for word. Ultimo, yung sagot ng bata, kabisado nakakaloka. Kaya nga tinawag na demonstration teaching kasi dito makikita nila ng mga panel yung pagiging natural mo o yung paggalaw mo bilang isang teacher. Tapos isa pa itong nakakaloka ha. Some teacher applicants actually depend on other people's lesson plans. Okay lang sana kung gagamit sila ng lesson plans as a guide or as a source. Kaya lang, yung iba talaga gusto na yung ibang lesson plan ang gagamitin, hihingi sa iba, mag-expect sa iba na, uy, meron ka bang lesson plan na ganito? Meron ka bang lesson plan na ganyan? Tapos yun yung gagamitin nila, ayaw nilang gumawa mismo ng sarili nilang lesson plan. And ang mahirap kasi kapag kumiram ka ng lesson plan sa iba, minsan kasi yung lesson plan ay designed para sa diverse learners. E paano kung hindi naman akma yung lesson plan para doon sa magiging learners mo, di pangit yung magiging delivery ng lesson plan mo. So, ang gagawin mo, kung hihiram ka ng lesson plan, gagamitin mo lang siyang guide, hiram ka lang ng konting thoughts, hiram ka lang ng konting gimmicks, then gagawa ka din ng sarili mong lesson plan. The 7th reason kung bakit bumabagsak ang teacher applicants during the ranking season is that they don't have any teaching experience at all. Sa case ko kasi, wala akong teaching experience nung nagparank ako, so automatically 0 yung points ko sa teaching experience. Kaya lang, the reason kung bakit ako nakapasok agad sa DepEd at kung bakit mataas yung aking average nung ranking season dahil mataas yung aking PRC rating at mataas din naman yung aking general weighted average. Siyempre, hindi naman tayo pare-pares ng kapalaran sa buhay. What if na wala kang ang teaching experience, then yung PRC rating mo is 76? So, sa tingin mo ba makakapasok ka sa DepEd with that kind of points? So, siyempre, hindi. So, dapat ikaw, you should assess already yung mga documents mo. Check mo kung ano-ano yung mga points niya, i-estimate mo ng konti para malalaman mo kung kailangan mo pa ng teaching experience or hindi. Kasi kapag mababa yung PRC rating mo, mababa yung general weighted average mo, dapat meron kang teaching experience talaga na mailalaban. Kahit mga 2 years na okay na kasi 3 points na yung 2 years Kasi 'di ba kada school year, 1.5 points ata ang ibinibigay according to DepEd Order number 7 series of 2015. The 8th reason kung bakit bumabagsak ang teacher applicant during the ranking season is that wala silang review sa APT or they expect too much sa lahat ng reviewers na nakikita nila about the APT. Nakakaloka yun, friend. Let me tell you na kahit mga English majors, kapag nag-relax sila sa EPT, ang tendency nagkakaroon sila ng mababang score sa EPT. Actually, wala namang bagsak sa EPT kasi gusto lang naman dyan malaman kung ano yung naging score mo, then itatransmute yun, ay kukompute yung magiging points mo out of that score sa EPT. Ngayon, kung mababa ang score mo sa EPT dahil hindi ka nag-review, sa tingin mo makakapasok ka sa DepEd with that kind of score. Sabihin natin na out of 90 items, ang score mo lang is 10 or 15, sa tingin mo, magkakaroon ka ng magandang points out of that score? Probably hindi. Yung ibang mga teacher applicants, ang ganda-ganda na nga pakisama mo, binigyan mo na nga ng EPT reviewer, binigyan mo na ng mga links sa mga vlogs ng mga nagtuturo ng English, nag-expect talaga na kung ano yung binigay mo at yung mga binigay ng mga vloggers, yun talaga yung lalabas sa English proficiency test. Tapos, kapag nalaman na lang hindi lumabas, magagalit pa sila sa'yo, friend, ang lakas ng loob ng mga yan, nakakaloka. Kaya wag kayong aasa masyado sa EPT reviewers. Dapat kapag sinabing magre-review ka ng EPT, ina-understand mo yung grammar. Hindi mismo minamemorize mo yung question. You should understand the lesson behind that question doon sa APT reviewer. The 9th reason kung bakit bumabagsak ang teacher applicants during the ranking season is that kapag nag-apply sila for 2
positions, isa sa elementary, isa sa high school, or isa sa senior high, yung isa nineneglect nila kasi ayaw naman talaga nila. Halimbawa, aplikante ka sa elementary at sa junior high school. Pero ayaw mo talaga magturo sa elementary dahil hindi ka naman elementary teacher. So, ang ginawa mo during the demonstration teaching para sa elementary, ginawa mo talagang pangit yung instructional materials, hindi mo masyado pinaghandaan, parang nagpahinga ka talaga for the demonstration teaching. So, anong nangyari? Mababa ang score mo sa demonstration teaching sa elementary. Tapos, ang nangyari, pagdating mo sa junior high, hindi rin pala maganda yung demonstration teaching mo kahit pinaghandaan mo. Sa tingin mo kaya, magiging maganda ang resulta mo sa elementary at sa junior high school? Probably hindi. Kaya kung ako sa inyo, kasi nga, kung tutuusin, napakaswerte ninyo na nakapagparang kayo sa maraming positions sa DepEd, gaya sa elementary, sa junior high school, or sa senior high school. Dapat gawin nyo ng opportunity yan para magkaroon ng mas maraming chance na makapasok sa DepEd. Huwag kayong choosite, maganda ka, maganda ka. 10th reason kung bakit bumabagsak ang teacher applicants during the ranking season is that they don't use their assets during the demonstration teaching very well. Ibig sabihin, hindi nila ginagamit yung talents nila. Kung marunong silang kumanta, hindi nila ginagamit. Kung marunong sila sa computer, hindi nila ginagamit kasi nahihiya nga daw. Tandaan nyo na kapag kinain kayo ng hiya, walang mapapala yung hiya nyo. Hindi naman yan madadagdagan ng points nyo during the ranking season, ikakaliwak mo yan. The 11th reason kung bakit bumabagsak ang teacher applicants during the ranking season is that they apply with very little points. Kadalasan na nangyayari to sa mga fresh graduates. Ang nangyayari kasi ngayon, pauso, na after mong pumasa sa board exam, automatic na nagpapara ka kaagad, nakakaloka. Mabuti sana kung doon sa division na na-applyan mo, maraming items every single ranking season. Paano kung medyo matumal ang item na pumapasok sa division nyo? Tapos fresh graduate ka, ibig sabihin wala kang teaching experience. Probably wala ka pang specialized skill. So ibig sabihin, hilaw na hilaw pa yung points mo, nakakaloka. Ibig sabihin nun, malaki ang chance na pwedeng mag-fail ka sa ranking. So sayang ang pera, sayang ang panahon na ginugol mo, kadalasan nga nagkakautang-utang pa pag nagpaparang. Sinayang mo lahat ng opportunities na yon dahil nagparang ka kaagad nang alam mo namang wala kang kasiguraduhang makakapasok ka sa ranking. The 12th reason kung bakit bumabagsak ang teacher applicants during the ranking season is that hindi ka naman talaga nagparang. Nakakaloka yun. Alam nga naman mag-expect ka na makakapasok ka sa DepEd, hindi ka nagparang, di ba? Diba? So those are the 12 reasons kung bakit bumabagsak ang teacher applicants during the ranking season. Kung sa tingin nyo, karamihan sa mga reasons na naibigay ko ay meron kayo or nararanasan nyo ngayon, then probably you might not have the 70-point requirement. Pero ayaw ko naman mangyari yun sa inyo. Kaya mas magandang panoorin nyo na to, or kung hindi ka pa nagpaparang, panoorin mo na tong video na to, or i-share mo sa ibang mga applicants para alam nila kung ano pa yung mga kailangan nilang i-solve or gawa ng paraan para makapasok sila at magkaroon ng 70 points para sila ay maging registered qualified applicants at para maging teacher 1 sa DepEd. All I want kasi bilang YouTuber at isang teacher, gusto ko namang mabayaran din lahat ng mga paghihirap nyo kasi hindi masaya, hindi biro ang pagpaparang. It takes time, it takes opportunities, it takes money para mag-apply dito sa DepEd. And sana lahat ng paghihirap nyo ay mabayaran at mabigyan ng magandang resulta. Yun talaga ipinapanalangin ko talaga sa lahat ng subscribers ko at sa lahat ng mga nanonood ng videos ko. Sana lahat talaga ng mga paghihirap nyo ay mabayaran talaga at magbunga ng maganda. So that's all for today guys. Kung sa tingin nyo nakatulong tong video na to, give this video a like or bigyan nyo ng thumbs up. At kung hindi ka pa member ng aking bagong YouTube family, don't forget to hit the subscribe button down there at i-hit din ang notification bell para maging updated kayo sa lahat ng mga bagong videos ko every single week. Magkakaroon din ako ng bagong segment dito sa aking YouTube channel. It's gonna be called Monday Head Starts. So lahat ng mga videos ko about Monday Head Starts is gonna be all about motivating people. Mag-share ako ng mga tips on how to be motivated throughout the week at magiging motivated kayo sa lahat ng mga trabahong i-undergo nyo. So sana panoorin nyo yun every Monday, Monday Head Starts. Meron din akong iba't ibang mga tips and guides tungkol sa pagpaparank during the DepEd ranking season. Ilalagay ko ang link sa description box, umpisa sa tips and guides hanggang sa APT, which is the English Proficiency Test. Karamihan sa inyo ay mag-undergo na ng interview, kaya ang dalawang tutorials ko on how to survive the interview ay ilalagay ko ang link sa description box. Meron akong tutorial 1 at tutorial 2, so hanapin yun ang lahat ng yan sa description box. So on my next vlog, it's gonna be all about the unit earners at sa lahat ng mga catchers natin dyan na lumihis ng trabaho at gustong
bumalik sa teaching field. So that vlog is gonna be all about you. At maglalagay din siguro ako sooner or later ng aking ranking story at i-share ko sa inyo ang naging experience ko during the ranking season kasi gusto ko din naman mag-impart ng mga nangyari sa akin nung ako yung mismo yung nagparang. Nakakaloka talaga guys. Para sa iba't ibang samples ng lesson plans, all about 4As, updated new format, 5As, 7As na lesson plans, huwag kalimutang i-like ang aking Facebook page at mag-join sa aking Facebook group. Ilalagay ko ang lahat ng link sa description box. Once again, this is Trinil. Kita-kits sa susunod and I'll see you on my next video. Bye guys!